restrain. Dapat inaristo siya, no? Gago talaga, no? Dapat Pero Eric, inaristo siya. ang leader niya kasi si Bongbong Yeah, Marcos na grabe. nanilagay sa piitan si Mike Defensor na sabi daw plunder. Kailan pa naging plunder? Hindi naman Naku po. public funds, 'di ba? Tapos Yeah. campaign 'yon. Si ano nga si Anton Lagdameo, Anton Lagdameo, 650 million ba? 241 billion. Sorry, Million. sorry. 241 million, sorry. And kay Mel Robles, 30 million. O ba't di sila Oo. inimbestigahan? At Kasama saka si Marcos. pagkatapos nun nagkapwesto sila sa gobyerno. Ayun, Pero 'di ba? klarong-klaro. Pero 'di Na ba yan po ay ginamit nakakatawa. para sa favor. Yeah. So ngayon, ang nakakatawa dito, halatang-halata, 'di ba? So makita natin sindikato ang gobyerno, Sindikato. pero nagsisinungaling pati kasi kung totoo yang krimen na yan, abay po siya, lahat na ng politiko, dapat nandiyan na sa Oh, piitan. boss. Ayun na nga ho mga ka-reaction update PH. Wala ho tayong mahabang pag-uusapan dito. Ito ho kasi, ito si Orly Gutesa mga update. Nagsalita na ho ngayon. Binabawi na ho niya ang kanyang testimonya na ayun nga ho. Ito mga update lilinawin na ho natin to. Talaga ho nakakakilabot na ho ang kapangyarihan ng pera, ang kapangyarihan nitong administrasyon. Tulad ho ng narinig natin dito kay Doc Badoy at kay Ka Eric, itong sindikatong gobyerno, kayang-kaya ho nilang gawin lahat hanggat sila ho ang nakaluklok dyan sa kanilang matataas na posisyon. Pati nga ho itong si Orly Gutesa, ayun mga ka-update, nakikita naman na ho natin na ayun, binawi na, bumaliktad na rin ho dito kay Senator Marcoleta at kay Congressman Mike Defensor. Ayan mga kapatid, basahin ho natin para ho mas malinawan ho tayo. Nadala ako sa matatamis na salitang pangako ni na former Congressman Defensor at Senator Marcoleta kaya ako nagpagamit ng husto. Diyan pa lamang ho mga kapatid. Talaga naman hong nakita niya kasi parang wala hong natatakot na ho itong si Orly. Bakit ito siya natatakot? Kasi nakita niya si Senator Marcoleta hindi naman nagnakaw. Si Kong Mike hindi naman nagnakaw pero sila ho'y nakakulong. Yung mga totoong diniliberan ng pera nito si Orly Gutesa, nasa ano sila? Hindi ho sila nakakulong. Wala ho sila sa pihitan. Sila pa ho yung may masarap na buhay. Kaya ito ho yung pinangangamba ni Gutesa. Yan na ho yung kinatatakot niya. Siyempre sigurado dahil nga nakakulong ito si Sen Marcoleta, si Kong Mike, parang akala niya ho walang kapupuntahan ang ginagawa niya. Kaya itong nasabing 4 na bagman na bumaliktad, di ba? 18 ho yung ex-marriage, tapos ngayon 14 na lang ho. Yung 4 na yan, sinabi na bumaliktad at tumanggap ng di umanong 25 million each. Dito natin ho pwede mapag-usapan yan. Kasi nga tignan ho ninyo, isa ho pala si Orly Gutesa diyan sa mga sinasabing bumaliktad dito sa kanilang testimonya. Di ba nakakilabot ho talaga? Pera-pera lang ho yung usapin. Di ba? Kasi nga mga kapatid, nakita nila parang wala nang poprotekta sa kanila. Hindi ho ba nila naiisip na yung pagtestimonya ho nila, yung pagsisiwalat ho nilang katotohanan, napakalaking bagay ho niyan sa taong bayan. Ginawa na nga ho sila national hero. Bakit ho sila isang national hero? Isipin po ninyo yun, matukoy si Martin Romualdez, mapangalanan si Marcos Jr. tsaka yung anak niyang isa pang si Charis. Di ba? Napakalaking achievement na ho niyan Nagsisimula na ho tayo. Ang kaso nga, dahil alam niyo na, nabahago yung buntot, nasilaw sa pera, kayo na humusga dyan sa comment section. Ayan, tuloy ho natin, hindi na din ako kinontak ng opisina ni Sen Marcoleta o former Congressman Mike Defensor. Kaya doon ko na natansya na ginagamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat na mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Paano ho siya kukontakin? Yung unang problema dito mga kapatid, nakakulong ho si Senator Marcoleta. Nakakulong ho si Kong Mike Defensor. Di ba? Ito ho talaga si Orly. Marami ho namutok yung ugat. Bakit to? Isipin po ninyo yan. Nagtestimonya ka na. Nilabanan mo na nga itong nangyaring nakawan, flood control. Hindi ho ba siya ngayon nakukonsensya? Milyon-milyon Pilipino na naman ho inaapektuhan. Lalo na sa sunod-sunod na baha. Di ba? Sunod-sunod na ulan, bagyo. Sino yung apektado? Ayan, tayo mga Pilipino, yung mga ordinary Pilipino. Ay ang mga magnanakaw dyan, ay nagpapalaki lang ho ng bayag.
Kaya ito mga dit, hindi na ho natin papabayan to. Rekta na lang tayo dito kay Doc Bado at kay Ka Eric kasi usapin pa rin ho yan kay Kong Mike, patungkol pa rin ho dyan kay Gutesa dahil nga sa mga nangyaring kabalbalan sa gobyerno. Kaya mga update, kung bago lang ho sa ating channel, like, share, and subscribe lamang ho malaking tulong na yan. Pasadaan ho natin ito mga matitinding pasabog laban ho dito kay Gutesa, kay Mike Defensor at kay Senator Marcoleta. Kaya may update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Sa atin sa bigwas ng Agila. Kanina po ay nagkaroon ng balita na may pananakit na ginawa, no? Itong isa sa mga personnel ng Bureau of Jail and Management Penology or BJMP laban po sa kay dating Congressman Mike Defensor nang sila po ay piniresenta dito sa Sandigan Bayan. Sapagkat ang mga media, ang mga iba't ibang mga social media and political commentators ay nakaabang din po sa naturang schedule. So pag-usapan po natin bakit umabot sa karahasan sa pananakit itong ginawa ng isang personnel ng BJMP laban po sa kay former Congressman Mike Defensor. Kahit po ang preso o nakulong na dahil sa convicted na sa kaso, hindi po allowed ang pananakit at ang anumang mga karahasan o pang-aabusong pisikal, mental, or emotional. Lalo pa kung ito'y ginagawa ng mga custodial guards. So, mukhang seryoso po itong ginawa ng personnel na ito ng BJMP. Hindi pa natin nakukuha ang kanyang pangalan. Pag-usapan po natin yan. Ano? Pangalawa, ito pong inihayag ni Marcos Jr. na kung mayroon man daw siyang i-endorso sa susunod na magiging Pangulo o tatakbo sa pagkapangulo sa Pilipinas o mga kandidato, ay kailangan po ang sigurado daw siya na ipagpapatuloy ang kanyang mga ginawa laban sa korupsyon. Wow! Talaga ha? Galing pa kay Marcos sa kanyang pahayag na ito. At ang kanyang sinasabi as if na napaka-importante ng kanyang endorsement. Samantalang ang tingin ng taong bayan dito kay Marcos, basura at tarantado ang uri ng kanyang gobyerno na nangyari po sa loob ng 4 or close to 5 years. So, tingnan natin kung ano po ang epekto nitong pagmamayabang ni Marcos sa sino mang nagnanais na tumakbo bilang Pangulo laban kay Vice President Sara Duterte kung matutuloy po ang halalan sa 2028. Ano po ang gagawin ni Marcos at paano niya palulusutin yung kanyang diskarte na para bagang napaka-importante ng kanyang endorsement samantalang kinasusuklaman at itinatakwil po siya ng taong bayan. Pangatlo naman mga kababayan ay pag-usapan natin ito pong naging pahayag ni dating Senate President at naging isa sa veteranong senador ng Republika ng Pilipinas, itong si Senator Franklin Drilon, no? Kababayan ko ito, sa kanyang binanggit na imposible na paniwalaan na walang kinalaman o walang alam si Marcos Jr. sa pagkakawala ng almost 800 billion pesos sa flood control scam. Siya ang Pangulo at siya ang pumipirma sa final version ng General Appropriations Act para ito ay maging batas. So maganda din po itong punto na inihayag ni Senate President or ni former Senator Franklin Drilon, no? Pag-usapan natin. And of course, ito pong binabanggit ni Congressman Toby Chanco na kailangan po, kung totoo si Marcos Jr. sa kanyang sinasabi na papanagutin niya ang mga pangunahing salarin at may sala sa paglaganap ng korupsyon lalo na sa flood control scam, di kailangan pong simulan niya sa totoong hakbang sa pamamagitan ng pagpapasampa ng kaso at pagpapakulong at pagpaparusa kina Martin Romualdez at mga totoong nasasangkot sa iskandalo ng korupsyon. Yan ang pag-usapan natin mga kababayan. So unahin po natin ang tungkol dito sa lumabas na balita at mukhang konfirmado na
na nagkaroon po ng karahasan at pananakit na ginawa itong BJMP personnel laban po kay dating Congressman Mike Defensor nang sila po ay iniharap kanina sa Sandigan Bayan. At ito ay sa kadahilanan na ayaw pagsasalitain ni BJMP personnel na ito ang kagaya po ni Congressman Mike Defensor na ini-interview at hinihingan po ng opinyon nitong mga nakaabang kanina sa Sandigan Bayan na mga social media and other media personalities na gusto pong makapanayam at makakuha ng opinyon ni Congressman Mike Defensor. Sa sobrang pagiging hambog at abusado sa poder nitong BJMP personnel at hindi na kontrol ng kanyang officer, sinapak di umano at sinaktan niya si Congressman Mike Defensor. Ano po ang implikasyon nito? Ano po ang maaaring pananagutang kriminal nitong BJMP personnel na ito? Number one, ay bawal po ang pananakit o pang-aabuso ng mga custodial officers and personnel kahit pa na ang akusado ay isa lamang akusado. Kahit pa na sila ay maging convicted sa kaso, hindi po pinapayagan o pinapahintulutan ang naturang mga aksyon na magre-resulta po sa karahasan at pananakit at pati na po sa tinatawag na psychological, emotional, mental abuse. Ito kanina po ang pinagmulan daw di umano ay ang pagsasalita ni Congressman Mike Defensor at pagsagot sa mga katanungan ng mga media, ng reporters at ng mga social media vloggers. Ngayon, sa sobrang kahambugan nga nitong BJMP personnel, sinaktan niya. Ayon sa ulat, si Congressman or dating Congressman Mike Defensor. And sa kadahilanang yan ay kumalat itong ulat ng pananakit na ito. At kailangan po ito ay maimbestigahan at mabigyan po ng karampatang aksyon upang hindi na po magpapatuloy ang ganitong uri ng pisikal na pang-aabuso na ginawa po ng BJMP personnel na ito laban kay former Congressman Mike Defensor at posibleng gawin at ginagawa din nila ito sa iba pang nakakulong kahit hindi pa mga convicted, no? At na siguro i-check natin kung nandiyan na po sa linya ng komunikasyon at ating makakasama na si Ma'am Lorraine Marie Badoy. Ma'am, nandyan ka na ba sa... Eric, nandito na ako. Meron akong gusto sige. idagdag doon sa, Go ahead, ma'am. sinasabi ni Eric, no? May mga karapatan ang mga PDL, mga persons na deprived of liberty katulad nila kahit mga preso, no, kahit convicted ka, meron kang karapatan, hindi ka pwedeng pagbuhatan ng kamay nitong mga ng estado. So itong pulis na ito, napakaabusado. And can you imagine, no, Eric, no? Ito, andyan na ang media, ha? Nagawa pa niya, abusado. Paano papagwala yung media? 'Di ba? Paano papagwala? You can imagine kung ano yung pang-aabuso na ginagawa ng mga ito. You know, I just kept on thinking, no? Ito yung mga klaseng pulis na kung bakit napakaraming mga kababayan natin ang na-recruit ng CPP, NPA, NDF kasi abusado. Sasabihin lang, yan yung kinikwento ng mga kadre sa amin, no? Kung bakit sila naging NPA noong una, nasa CP, nasa anak bayan lang sila na nag-stand still po si Ma'am Lorraine, ano? Sa akin ba ang problem o kay Ma'am Lorraine? I-check natin mga kababayan kasi dito sa side ko mukhang naka-stand still po ang screen ni Ma'am Lorraine. Let's try to check sa technical natin. Can you chat me? Please, kung ano po ang status, sa akin ba ang problem o technically doon kay Ma'am Lorraine, no? Kung naririnig po ako ng ating nawala si Ma'am Lorraine, okay. So sa akin po ay okay. So may binabanggit si Ma'am Lorraine, no, na yung estado, yung instrumentalidad ng gobyerno, kahit pa nakakulong dahil convicted ng isang tao, bawal po at hindi pinapahintulutan yan ang pananakit
at pang-aabuso. Lalo pa po kung may kasama ito ng pagbabanta sa buhay. No, itong pangyayari kanina sa pananakit nitong BJMP personnel na ito laban kay Congressman Mike Defensor ay kailangan po kasuhan ito ng kasong kriminal at administratibo. No, siguro kung ang sinaktan nito ay kaalyado at kasama ni Marcos at ni Romualdez, malamang tanggal ito sa serbisyo kanina pa or ura mismo. Pero dahil ang nanakit o ang sinaktan ay si Congressman Mike Defensor na kilala po na kritiko at oposisyon sa gobyerno ni Marcos, baliwala lang itong pananakit na ito ng BJMP personnel na ito. Dapat po may pananagutan ito kriminal at administratibo. At kung matino sana ang opisyal ng pamunuan ng BJMP ay kaagad itong isuspend at ipailalim po sa proceedings ng investigasyon at nang sa ganun ay masasampahan ng karampatang aksyon sa kaso ng administratibo at pati na po sa kasong kriminal. Let's try to continue. Yeah, Eric. Sa kay Ma'am Lorraine, kay nawala siya kanina. Go ahead, Ma'am Lorraine. Ito yung mga ganitong pang-aabuso, ang hindi natin palalampasin. Kasi ito yung noon pa namin pinag-uusapan noon, ang Estado ay napakamakapangyarihan at ang magrerenda lang sa kanila ay ang taong bayang hindi pumapayag sa pang-aabuso na yan. Kasi pag pinalampas natin yan, nakita nyo ba yung mukha ng hayop na yon? Abusado. Diba? Alam mo, Ambog, nagsasalita lang walang may karapatan tayong magsalita, hindi porket PDL ka now trumped up charges pa, no? That's another ibang issue naman yung pang-aabuso ni Pangag ni Bongbong Marcos na nagpa-file sila ng charges, yung pang-aabuso ng Sandigan Bayan na yan sa kila Congressman Mike Defensor at saka lahat ng mga kalaban, sina Senator Marcoleta, lahat na nagki-criticize at nag-i-investigate ng flood control, pinaghuhuli nito mga walang niyang mga magnanakaw na ito ng Marcos administration. So that's apart from it. Ang pinag-uusapan nito natin ay ang pang-aabuso ng Estado na hindi natin dapat napapayagan. Dapat sumigaw tayo dito. Dapat tumulak. We have to push back and we have to resist and ngaw-ngawan natin, gamitin natin ang kaisa-isang armas natin at yan ay ang boses natin. No, kung Ma'am, kaya hindi ko nakita kasing ang video. May video Can you tayo, describe Eric. it to me? Kasi ang nag-inform lang sa akin ay si Tita Angie Velos. Yeah. Ngayong gabi ko lang nakita kasi I was out sa schedule. Sabi niya, mayroong video na kumalat at ang isa sa mga kumuha ng video ay si Quezon City Councilor Tatay Rani Ludovica. Yeah. At saka ko nalaman na totoo pala. Ano ba ma'am ang ginawa talaga kay Congressman or dating Congressman Mike Defensor nitong kulukoy at tarantado na BJMP personnel na to? Nakita kong pagmumukha niya, napakahambog, no? Parang sanay mang torture. Siguro at matapang lang ito dahil nakapusas ang kanyang sinasaktan, ano? Yeah, At, Eric, mas magandang papanoorin natin sa mga kababayan natin. Oo, para makita natin anong nangyari. At ito ay nangyari sa premises ng Sandigan Bayan? Yes, just as they were about to enter gago the talaga, no? elevator. Yeah. Biro mo, no? So, Tapos nakita din ng media. oo, kasi si Congressman Mike, kakausapin niya ang media, maglalabas siya ng statement niya, magsasalita siya kasi ini-interview siya ng media eh. Hindi Sa po akin ito bawal 'yon. gagamitin, sasapakin ko rin ang mukha nito ng gago na to eh. Oo. Kahit nakaposas ako. Talaga. Di bali ng bugbugin niya ko, basta sipain ko mukha niya or tadyakan kong bayag niya. Talagang tatadyakan kong bayag niya Ako kapag din. sinaktan niya ko. Kakalmutin ko yung mata niya. Sino yung... Gago, no? Gago pero talaga. Eric, di ba tayo nakaranas na rin tayo ng pang-aabuso Oo. ng Estado? Manginginig ka Oo. talaga sa galit. Yun talagang yung hindi lang sa pulis ha, pero kasama yung pulis, yung sa KOJCC, yung si Nick Torre na yan. Terrible din yun. Yeah, terrible. Ang talaga. hambog na si Diwata Torre. Ma'am, Yeah. can we play it sa ating technical? Yeah. Pwede bang paki-play? Sige, baka pinaprocess nila, no? Pero maganda yung punto ni Ma'am Lorraine. Convicted man ang tao, nahatulan man yan, ay hindi ka pwedeng manakit. Lalo pag instrumento ka ng Estado to protect and preserve
the physical custody ng isang akusado o ng isang convicted. Pero itong sila Congressman Mike Defensor, lalo pa na hindi mo sila dapat subject sa karahasan, pananakot, intimidation at kagaguhan dahil po ay sila ay akusado lang. Hindi po sila convicted, wala pa po silang hatol mula sa korte. Eric, kahit At nga ma'am, convicted, hindi mo, 1 minute ma'am, Eric, baka ginagawa Yeah. niya ito yeah. nang matagal na nang tutorture ng preso. Oo. Baka nga ginagawa niya ito ng gago na to. Eric, kahit nga convicted, hindi mo pwedeng pagbuhatan ng Yes. kamay. Bawal ang Oo. torture, bawal na hawakan mo yan. No? May mga karapatan siya dahil tao siya. No? Dahil Yes. the mere fact, yung mere fact lang na tao siya, na panganak siya sa mundong ibabaw, no, immutable yung kanyang mga karapatan na yun, at yun ay dapat ipaglalaban natin kasi itong mga ito, no, pag nakahawak na yan ng kapangyarihan, nanginginig ang mga balat nila. No, Do you have the name of this No, none yet. We're trying to Hambog? get it. We're trying to no? ask for it, Eric, no? Dapat kasuhan ito ng anti-torture violation eh. Yeah. Violation sa anti-torture kasi baka ginagawa na niya ito mang torture diyan sa kulungan, hindi lang kay Congressman Mike Defensor, kasi kung hindi ito gago at hindi ito saltik sa ulo at nakahawak lang ng poder na konti sa harap ng media sa premises ng Sandigan Bayan ng Korte, ay kaya niyang manakit at kaya niyang gumawa ng karahasan sa isang akusado na under custody sa kanila. Aba, hindi pwede yan mga kababayan, ano? Pwede naman niyang sitahin kung gusto niya, pero mali pa rin ang paninita, lalo ng higit na tarantado at kriminal ang pananakit dahil lamang naglalabas ng kanyang saloobin at opinyon ang isang akusado kagaya ni Congressman Mike Defensor. Hindi pwede po yan. No? Kung gusto nila, edi dapat hinarangan nilang media, but yung mananakit ka at iyong ipapakita na kaya mong saktan, abusuhin at imaltrato ang isang naka-custody lang sa kanila. Ilan pa kaya ang pinagtutorture nitong gago na to na BGMP official na to, no? Yeah. At sino-sino pa ang mga sinaktan nito? At sa tingin ko, kung ginawa niya ito sa kay Congressman Mike Defensor, Ma'am Lorraine, Yeah. malamang ginagawa niya ito paulit-ulit, matagal na, sa mga ordinaryong nakakulong o mga preso. Biro mo si Mike Defensor na yan. Mm. Former congressman, former secretary. At napakabait ng tao na yan, hindi yan Ay, sobra. namimisikal. Sobra. Hindi po yan ganyan si Mike Defensor na Alam mo, mamimisikal. Alam mo, itong ginawa ni Bongbong Marcos sa Pilipino, no? Yung nagsasalita lang, nagkikriticize lang. Grabe talaga, winasak niya talaga yung mga puso ng mga kapamilya ni Mike Defensor. They welcomed their first apo na babae yesterday, pero wala sila. No, yan ang ginawa. Talagang kailangan natin singilin itong mga ito. Tapos yung pulis na yan, na napaka-abusado, no, pero kasi, no, hindi depende sa atin kung papayag tayo eh. Kasi pag dahil napakadelikado, pag ginawa nating normal yan, no, ginawa Yeah. nating normal, kasi may mga baril sila. No, ang understanding ko, because my husband is a soldier, no, he was a soldier, na kapag ka may baril ka, ikaw talaga yung magpapasensya, ikaw talaga yung magpapakumbaba ng loob, at ikaw ang tatahimik, kasi meron kang hawak na baril eh. 'Di ba? So That's true. hindi in fact na my husband, honestly, no, hindi kami nagsisigawan niyan. Talagang hindi, kasi ang boses ng lalaki ang laki, nakakatakot, 'di ba? So in other words, dapat kung meron kang ganong klaseng power, no, dapat hindi ka ikaw yung magpapasensya. Lalo pat yung saligang batas na natin, ang nilalabag nitong pulis na ito, harapan pa, Eric, harapan sa media. So, ibig sabihin, talagang lumabas yung natural niya. Ibig sabihin, hindi ito kathang-isip, abusado yan. Abusado, lalo't-lalo pa kapag wala na yung media, tahimik na, wala nang nakakakita. Kahit na ano pwede niyang gawin, abusado yan. Ma'am, habang hindi siya naipapakita itong video, ano bang ginawa niya kay Congressman? Pakita niyo naman. Para maintindihan ko rin kung gaano kagago ito. Siguro baka hindi kayang i-load sa ating technical. Nilagay ko na eh. Baka natutunan. Andiyan naman, pwede bang paki-play? No? So anyway, I'll describe anyway, it. ma'am, can you describe it?
Umakyat na sila, no? And then si Senator Marcoleta was going towards the elevator. And then from a certain angle, you're going to see na may mga media dito na tinatanong si Secretary Mike Defensor, no? And then he was going to respond, biglang nanugob itong pulis na ito at talagang pinagbuhatan ng kami, talagang ginanon niya talagang walang hiya Saan tinamaan, ma'am? sa mukha niya, no? Talagang dito ginanon siya at Ilang beses niyang hinataw? ilang beses ba yon? Isa, hindi ko alam kung isa pero malakas, pero buong katawan niya talagang slinam niya, talagang sinugod Natumba ba niya. si Congressman Mike? Napaganon siya. Pero Gago, kasi no? hindi siya, prinap up siya ng mga nasa likod niya. Tapos maraming nagalit Tapos, dun sa police na nag-react sila Senator Marcoleta. yun. Nauna na si Senator Marcoleta, hindi niya nakita. No, hindi niya Oh, nakita ito. gago talaga pala ito, no? Yeah. So, habang inaayos ng ating technical support team, yung description ni Ma'am Lorraine ay ganito yon, na mga kababayan. Itong gago na BGMP personnel na to, ay kasing gago din to ng kanyang opisyal. Bakit? Kasi kung hindi gago ang opisyal niya, hindi gano'n ang gagawin ng kulukoy na to, no? Mas gago ito kapag ito ay opisyal. Ibig sabihin, officer. No? Kung hindi ito officer, gago. Pero mas gago ito kung ito ay hindi officer. Bakit? Sapagkat, mga kababayan, pwede siyang mahulog ito sa maltreatment and... ayan na ma'am. Ayan. Sige, tingnan natin mga kababayan. Try natin. Yeah. Talagang sinapak niya, oh. Yeah. Biro mo, ilagay niyo yung sarili ninyo sa lugar ni Congressman Mike, no? Sinapak talaga ng gago. Oo. Talagang Tapos napaigtad si Congressman Mike, no? Maliit na tao to si Congressman Mike, eh. Yeah. Grabe. Tapos kinalagkad na siya, oh. Yeah. Pero buti na lang palaban ito. Yan talaga ang inspirasyon nating lahat, no? Hindi siya papaya, no? Gago talaga, no? Wala bang Kunin wala natin bang itong audio pangalan niya, no? Talagang napaigtad si Congressman Mike, no? Yeah. Nilusob talaga niya. Tapos talagang umigpaw ang kanyang kamao. Yeah. Ayan, no, mga kababayan, no? Makikita niyo po, medyo gumagalaw lang po ito kasi medyo nag-commotion. Tapos kinaladkad na si Congressman Mike. No? Okay na po, no? Nakita ko po talagang hinataw niya. Tapos napaigtad si Congressman Mike. Tapos kinaladkad na siya. Mga kababayan, ganyan po ang kagaguhan at kaabusuhan ng mga personnel ng BGMP sa ilalim po ng administrasyon ni Marcos. Dahil ang kanilang presidente, numero 1 tarantado din. Yeah. So kung ganun po katarantado ang pamamahala mo sa gobyerno, ang mga may hawak ng kapangyarihan ay nalalasing at nagiging tarantado at gago. Kagaya po nito, ulitin natin, gago itong BGMP personnel na to. Kung sino man ang pangalan mo, tatawagin ka namin na gago ulit kapag nakuha namin ang pangalan mo. Dahil ang gago po ay hindi nag-iisip. Ang gago po ay walang katinuan sa ginagawa. Kaya ang ginawa mo ay kagaguhan. Si Congressman Mike Defensor, akusado. At kahit yan ay convicted, wala kang karapatan na manakit at magmaltrato. At kung ginawa mo yan, ay dapat panagutan mo. Number 1, dapat ikaw ay tanggalin sa serbisyo. Number 2, ikaw dapat ay kasuhan kriminal. At pagbabayaran mo ito. Ma'am Lorraine, sa tingin ko, ang BGMP personnel na to ay manunorture ito. Nagtutorture ito ng mga preso. Most likely may record ito. Ang nakakabahala, wala pong response or explanation of whatever action undertaken ng kanya mga opisyal. Hindi ko kilala kasi nakaupo ngayon na BGMP director, eh. But I think ito ay sakop ng Quezon City District Jail under the BGMP ito, Ma'am Lorraine. No? So we can trace kung sino ang district jail officer dito na nakakasakop dito sa gago na BGMP personnel na ito na nanakit, nanapak, nagmaltrato laban kay former Congressman Mike Defensor sa loob ng korte sa harap ng media at ng publiko, Ma'am Lorraine. Alam mo, yung mga batas natin, our laws exist, no? Sa Ligang Batas, Bill of Rights, nandyan yan para protektahan tayo, 'di ba? Tayo mga ordinaryong mamamayan. Pero nandyan din yan para protektahan
ang mga abusadong ganyan. Kasi nga, Mhm. tao lang sila no? Tao na madaling makorap, no? So nakikita natin ngayon, yung mga katulad nila Melvin Matibag, mga kanto Mhm. boy, na talagang nanginginig ang mga laman nila sa pagkaabusado nila, gigil na gigil sa kapangyarihan na hawak nila. It protects you from yourself because you're such an Mhm. asshole. If you're an asshole, sumunod ka lang sa batas, no? At yung ating yung ating sistema, kapag hinabol yung mga yan, it protects them from themselves, no? Na Mhm. hindi sila mga tarantadong demonyo na talagang talagang excited na nanginginig ang mga laman nila. They feel so powerful, pero putangina, anong Mga klase duwag. ka? Powerful ka over sa isang tao na nakaposas, gago, 'di ba? Gago talaga. Tama ka, Ma'am Lorraine, ano? At yan po ay mga duwag. Ang taong matapang ay nangangalaga ng mga hindi makalaban, hindi nangaabuso at nagmamaltrato. Ang totoong matapang ay naninindigan sa tama at Yeah. hindi inaabuso ang poder upang labagin ang karapatan ng mga mahihina, lalo pag ito'y nakakulong na at Yeah. nakaposas pa. So hindi po yan katapangan. Kasi kung katapangan po yan, hindi niya ginawa dapat yon. Ang mga matatapang na tao ay hindi po nangaabuso. Very Ang mga gentle. nangaabuso po, ang mga nangaabuso po ay ang mga duwag. Yeah. Ini-imagine ko, mama, kung nasa NPA pa ako, siguro itong tao na to, pag napalaban ito, iiyak ito at magtatawag ng nanay. Yeah. Baka maihi ito sa salawal niya Yeah. sa kanyang pagtatapang-tapangan, no, sa aktual na Yeah. engkwentro. Marami kaming nakita na ganyan, ma'am, na bully, matatapang, kunwari, pero sa aktual na labanan, naiihi sa salawal. Yeah. Malamang ito ang BGMP personnel na to, mas matapang sa iyo at mas mas marangal si Congressman Mike Defensor sa kanyang paninindigan kaysa iyo na nagtatapang-tapangan na tumihiram ng tapang diyan sa baril mo at sa iyong poder na kinokonsenti ka ng officials mo. May kalalagyan ka kung ako lang ang kapatid o kadugo ni Mike Defensor dahil alam ko ang kanyang mga anak ngayon na hindi makakapagsampa ng kaso, pati ang wife niya. Dapat iasikaso sana ito ng mga abogado. I think may mga abogado naman nakakilalang pamilya ni Congressman Mike, sampa nito ng kaso. Ang tarantado at abusado at Eric, kriminal na uri ng BGMP personnel na ito. yeah, but what can you do kung ang leader nila mismo ay pinaka-abusado? Na naranasan natin yan sa KOJC. No? Grabe din yun. Nakita rin natin yung karahasan nila nung nag-extraordinary rendition kay PRRD. Kay former President Duterte, Nakita din yung Anong sabi ni Torre, ma'am, no? Ang hambog na si Diwata, Torre. Bilisan niyo na, kakalad ka rin na natin yan. Kakalad ka rin ko yan. May araw ka diba? sa akin, hayop ka. Kakalad ka rin daw niya. Yeah, Tapos siya din yung ma'am, naalala mo, na ginawa niyang parang barracks ng kanyang mga berdugo ang katedral doon sa Davao. Tapos may nire-revive yung mga doktor ng KOJC sa compound. Hindi niya pinagalaw ang ambulansya. Na-delay kaya namatay po yung isa sa mga tinamaan ng kanilang tear gas nang nilusob nila ang likuran na bahagi na ito. At dahil hindi makahinga, nahulog doon sa kanyang kinatayuan na platform, ay nag-cardiac arrest at nakikita namin ni Ma'am Norin habang nire-revive ang ambulansya ng PNP, hindi gumagalaw. Pero habang, Eric, grabe yun, si Torre. Order ni Torre yun. Lahat ng karahasan na ito, ang may kasalanan niyan si Marcos. Ang may sabutin niyan si Marcos, command responsibility. Lahat ng nangyaring ito, no, nakarahasan sa Pilipinas, talagang grabe na experience namin ni Eric dyan sa kababuyan ng Nick Torre na yan, no? May araw ka din. May araw ka at palapit na ng palapit, Diwata. Alam mo ba si Diwata gusto mag-senator? Gusto mag-senator. Si Torre. Si Torre, si Diwata. Okay. Kasi nakipagkita siya mismo kay Diwata mismo. Nag-meet up silang dalawa, kaya tinanong ko kung ang magsisenador ba ay ang Diwata Pares o ang Diwata na hambog na naghahambog-hambugan na 85 days lang naging chief PNP pinalayas nila sa sobrang kahambugan. Si Torre ba, ma'am? Si Nicolas Torre? Si Nicolas Torre.
No? So, mas mananalo pa si Pares kaysa kay abusadong Berdugo, no? May araw kasi Verdugo, tama. Yan ang tawag one of sa the kanya, most Verdugo. hated. Ay kasi Oo. umaasa sila kay George Kupal. Lahat sila umaasa. Ah, Yung mga si George ng Garcia, Comelec. yan Oo. ang Comelec, lahat sila yan inaasahan nila. Kahit Eh, dapat. si Lisa Marcos gusto daw mag-senator o mag-vice Oh, president or mag-president or kasi inaasahan ng tong mga adik na ito si George Kupal, no? Lahat sila, mm, lahat ng nag-aambisyon ngayon kasama diyan si Bam Aquino, si Virus, yung mga yan, gusto yung rin mga sila magpresidente. 0.01%, 'di ba? So kukunin nila kay ano yan, ang kakapal ng mga muka, ang kakapal talaga ng mga muka. Yeah, So I agree to that. naglabasan. So Eric, Pero may ma'am, tatanong ako sa do iyo. you have any information that the family or the immediate family of Mike Defensor ay kukuha na ng lawyer para sampahan ng kaso? Kasi ma'am, mamimihasa itong torturer na to eh. Tingin ko nga, torturer ang gago na to eh. Nang tutorture to ng mga preso eh. Kasi sanay na sanay manakit eh. Wala siyang pakialam sa premises ng korte. At dapat, ang Sandigan Bayan ay ipatawag siya ito. Ang tawag dyan ma'am is dapat i-contempt or either indirect or direct contempt. Ipakulong ito ng korte dahil ang seguridad ng mga akusado o ng mga naka-attend sa hearing at binibista sa korte sa Sandigan Bayan, pwede palang i-torture, pwede palang imaltrato nito ng BGMP. So hindi Pero pwedeng Eric, hindi magsalita ang Sandigan Bayan dyan. Yes, Ma'am Lorraine. pero ito yung Sandigan Bayan na pumayag na maaresto at saka doon sa definition na plunder nila Bangag, 'di ba? Mhm. So, Tama. meron din talagang malaking kahinaan na ang talagang winawasak ni Bongbong Marcos. Alam mo, nasasaktan ako talaga kasi tatay ko Sandigan Bayan Oh, Justice. nag-justice si Yeah. Justice Anacleto Badoy sa Sandigan Oh, Bayan eh. at saka alam mo, Eric, no, mga kababayan, talagang at hindi talaga nagnakaw ang tatay. Not only that, no, obviously hindi magnanakaw ang tatay ko. Pero yung pagmamahal niya at respeto sa saligang batas, alam mo, gustong-gusto niya pag ginanyan siya. Gustong-gusto niya yung pag si Marcos na yung kaharap niya para lang masampal niya na no. Hindi siya papayag. Gustong-gusto niya yan. Parang ako. Gustong-gusto ko yun yung karangalan ko. Yun yung karangalan ko na hindi ako pumayag sa kababuyan mo. No? So, but Tama. apparently, itong mga Sandigan Bayan Justices, wow, iba, 'di ba? Iba talaga ngayon ang gobyerno. Iba ang Sandigan Bayan Justice, ang Sandigan Bayan, iba ang Supreme Court ngayon, iba ang Ombudsman, iba ang NBI, iba my goodness, no? So, Dahil ang pagkakaiba nila, Ma'am Lorraine, mga kababayan, ay naging instrumento po sila sa pang-aabuso rather than bringing justice for the people. Iba sila sa ilalim ni Marcos dahil sila po ay ginamit para magwasak at magyurak sa karapatan at demokrasya ng mamamayang Pilipino at ng sambayanan. Kakaiba po sila, ang binabanggit ni Ma'am Lorraine, ang NBI sa ilalim ni Marcos, ang DOJ sa ilalim ni Marcos. yeah. Ang Sandigan DOJ. Bayan, ang Alam mo, ang yes. DOJ, dapat pangalanan sila na DOI, Department Bakit, of ma'am? Injustice. Ayun, I Dapat like that. kayo ganon. Hindi na kayo DOJ, di ba? Diba? At Mga saka kababayan, mga tau-tauhan lang, mga operators, no? Parang Oo. alam mo Eric, tinitingnan ko kanina si Claire Castro, may nakita akong reel niya. Alam mo, talagang ibang-iba talaga. Kasi ibang-iba yung style ni PRRD. At saka not only under the Duterte administration yan, ang spokesperson nyo. 'Di ba? Who were the past spokespersons? ang Bobby isa dyan Tiglao. si Ignacio Bobby Bonye. Tiglao. Yeah, Bobby Ignacio Tiglao. Bonye, Hector Si Serge Villanueva. Trimonde. Yeah. Yes, Remonde. Hector Villanueva, 'di ba? At saka si Dong Puno. Yes. Oh, ang layo. Bigla na lang si impact ng Claire Castro. 'Di ba talagang nakakadiri, lahat sila nakakadiri. Parang gobyerno pa ba ito? 'Di ba? Hindi na talaga ito gobyerno, sindikato na talaga ito. Matagal Sindikato. na. No, kahit yung and what I like about that impeachment is that it really underscores how much of a syndicate, a crime syndicate government has become, that they collude with each other. And my friends who are lawyers, no, they were saying,
Grabe, it's talagang wala Terrible namang talaga, ma'am. travesty Actually, ma'am, talaga ito sa nakakatawa na batas. yung nangyayari sa impeachment court. Yeah. Sapagkat mantakin mo, i-present mo as evidence Hmm. at testimonya ng mga hindi conclusive findings, and then Yeah. ipipilit mo sa korte na makakatayo as part ng evidence. Sinabi nga ng Associate Supreme Court Justice na sabi niya, my goodness, hindi ko alam saan ang galing ito, na ang mga desisyon na hindi final at appealable and under appeal and under review ay isa-submit mo as evidence that can never be admitted as evidence. At nang nagsasabi niyan mismo, retired Supreme Court Justice Noel Tiham. Mga kababayan, kaya ang ibang abogado nagsasabi na, Ma'am Lorraine, dapat yan ibasura na ang dalawang artikulo. Article 4 and Article 1 at i-dismiss na ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. We challenge ang si Senate President or si Senator Chis Escudero na mag-rule na dapat i-dismiss na ito for lack of evidence and for malicious prosecution. Anong ibig sabihin po niyan? Walang ebidensya at ginagamit lamang para bastusin at wasakin ang pagkatao at personalidad ng Vice President. Dapat ito ay outright dismissal para hindi masayang ang pera ng taong bayan, hindi po mainsulto ang kaalaman ng taong bayan na pinapasakay sila at ginagamitan ng propaganda. Mantakin mo siligutan at saka sikapunan, itong mga private prosecutor sa House Prosecution Panel, hindi makapag-argumento sa totoong proseso ng mga ebidensya, gumagamit ng pangudyok, panguto at ng propaganda. Klarong-klaro na yun na lang ang ginagawa nila, Ma'am Lorraine. At nasasayang lamang ang mahigit 25 million pesos per session na ginagastos ng pondo mula sa pondo ng mamamayan. Ng isang bansa, ng ekonomiya ay wasak na wasak na. Tama. Ganyan yung ginagawa ni Bongbong Marcos sa Pilipinas na pangbababoy, at ang hope ko lang dito, ang inaasahan ko lang dito, hindi natin ito kakalimutan at hindi na dapat ito maulit, Napakadami niyang ginawang kababuyan sa Pilipinas. Hindi na nga ito gobyerno. Talagang hindi na. Nakipagkuntsabahan pa sa CPP, NPA, NDF. 'Di ba? So, Correct. ang lala na talaga, Eric. Sobrang malala na yung nangyari talaga. I Tapos agree. tapos si Heidi Mendoza, Isa mo pa siya, yan. Eric. Naku po, 'di ba? Si Heidi Mendoza, ma'am, ay pilit na binabaluktot niya ang mga interpretasyon ng doktrina sa audit para masunod ang kanyang kapritsyo sa propaganda. Si Heidi Mendoza po ay hindi neutral observer. Siya po ay extension ng mga Dilaw at Pink Alliance. Meaning, walang pinagkaiba ang kanyang mga pananaw sa mga pananaw na pinapakalat na lason ni Laila de Lima, ni Risa Hontiveros at ng mga grupo nila. Tapos kung makapostura siya as if siya ay crusader at independent observer. No. Si Heidi Mendoza po ay hindi crusader at hindi independent observer. Sa kasong ito, siya po ay conscious political and propaganda participant against the Vice President. And At hindi niya pwedeng gamitin, ma'am, ang kanyang kunwa-kunwari ang crusade nung siya pa ay auditor sapagkat binabaluktot niya ang mga doktrina at prinsipyo ng pag-audit para lamang lumabas na masama si Vice President Sara Duterte. At saka pinalalabas niya na crusader siya for accountability, 'di ba? Pero ang mga lumalabas sa mga posts niya at sa mga interviews niya, inuulit lang nila yung ginawa nila kay CJ Corona. Yes. Siya, si Hontiveros, si Ronald Llamas, Si yung Llamas. pagbababoy, pangsira sa pangalan, pagwawasak sa pamilya, sa pangalan ng isang tapat na lingkod bayan, si CJ Corona, inuulit nila sa Vice President. Correct. Itong si Heidi Mendoza na nagmamalinis, kasi itong mga dilaw na ito, napakabulok ng politics talaga nila. Nagmamalinis, pero tikom na tikom ang bibig. Na I agree. tungkol hindi man lang niya masabi na si Bongbong Marcos ay ang mastermind ng Oo.
Wala, no? So, I anong agree. klaseng crusade Crusader. pinagsasabi mo? Inaano ba niya, Eric? Alam mo ba kung tinatamaan niya si Martin Romualdez or kay Bangag lang siya nagtatakip? Wala. Inday, Tahimik siya. wala. Si So, Inday Sara Duterte ang binibira niya at ang mga Duterte. I see. So, I see. Ang Dilaw na galing, di ba? dilaw. Ang Kaya galing, dilaw di na ba? dilaw. Oo. Kasi sinasabi Husay, niya na tama daw ang mga findings na yan na kapag ikaw ay may adverse negative na mga findings, mataas ang probability na ikaw ay nangurakot. Tsaka nakakatawa siya kasi yung mga I'm on her Facebook page now and it's all pagmamalinis. So for instance, she's reposting, somebody posted, she said, in an accident, the worst people are the bystanders. In a disaster, the looters. In politics, the fence sitters. Ah. You know, Heidi, you're even worse than a fence sitter because Yeah. you're a liar. You're giving protection and cover to the most corrupt. You're worst. You're really Correct. worse. You're a liar. Okay? I agree. Nagmamalinis. My goodness. Oo, ano yan ma'am, feeling immaculada. Feeling malinis, pero yan po ay extension ng cover-up para kay Marcos. Parang si ano din, si Shelo Magno. Yeah. Yan. Si Heidi Mendoza at si Shelo Magno, walang pinagkaiba. Mhm. Sila ay pareho pong nagkukunwari na kunwari sila ay para sa accountability, kontra korupsyon at kontra abuso sa gobyerno. Yan ang projection nila. Pero ang totoo, sila po ay backup at mga pumapalakpak sa patuloy na pamamayagpag ng pangungurakot ni Marcos at ni Romualdez. Why? Sapagkat nakikinabang po sila dito at napoproteksyonan po ang kanilang diskarte na magpalabas ng mga political attacks sa target nila, which is none other than the Vice President and Rodrigo Duterte. Tsaka alam nyo, kung bakit namin kino-call out ito mga ito, no? Kasi pinapalakas nila ang isang mandarambong. So, Tama. I mean, in my mind kasi iniisip ko, sino ba mas worse dito? Si Bangag? Si Tambaloslos? Itong mga dilaw na ito? Itong media na ito? 'Di ba? Yung mga vloggers na binabayaran? Okay, Lahat sila so, meron silang role talaga dito, no? Pero Yeah. pinaka nangingilabot ako, nakakadiri, yung mga kain suka, nakakadiri. Sakain suka talaga. Nakakadiri talaga sila, talagang yak. Yan sila kasi Heidi Mendoza, sila Ay, Lenny yan. Robredo. Oh my Ayun. God. Si Bam Aquino. Si Bam Aquino. Oh my goodness. No, talagang nakakadiri. Nakakadiri talaga. Pero ma'am, hindi pa rin ako Kaya, makaano ha. Hindi pa rin ako maka-get over sa pananakit na yun kay Mike Defensor. Yan ko Yeah, na ako din. nakita. Ako Talagang din. Yeah. sa premises ng court. Yeah. Sa harap pa ng mga other officers na dapat ni-restrain, dapat inaristo siya, no? Gago talaga, no? Dapat Pero inaristo Eric, siya. Pero Eric, ang leader niya kasi si Bongbong Marcos Yeah. na nilagay sa piitan si Mike Defensor na sabi daw plunder. Kailan pa naging plunder? Hindi naman public funds, 'di ba? Tapos Yeah. campaign 'yon. Si si Anton Lagdameo, Anton Lagdameo, 650 million ba? 241 billion. Million. Sorry. 241 million, sorry ah. And kay Mel Robles, 30 million. O ba't di sila Oo. inimbestigahan? At Kasama saka, si Marcos. pagkatapos nun, nagkapwesto sila sa gobyerno. Ayun. Pero diba, Klarong-klaro. pero Na diba, yan po ay ginamit nakakatawa. para sa favor. Yeah. So ngayon, ang nakakatawa dito, halatang halata, 'di ba? So makita natin sindikato ang gobyerno, Sindikato. pero nagsisinungaling pati kasi kung totoo yang krimen na yan, abay po siya, lahat na ng politiko dapat nandiyan na sa piitan Ubos. kasi lahat yan may mga Ubos sila. campaign Yeah, I agree. contributions, 'di ba? Oo. So talagang grabe yung panggigipit na ginagawa nila at saka yung abuso sa poder, Tama. pang-aabuso talaga. Yan talaga yung characteristic nitong Marcos administration na nanginginig ang laman ko sa galit. Talagang I hate it. I super hate it. No, talagang, which is why I love PRRD so much because he was so good with power. The way he held it, the way he wielded it was so elegant. Talagang para siyang samurai warrior talaga. Talagang ang ginagamit niya sa kanyang kapangyarihan ay para awayin ang totoong kalaban ng bayan at para bigyan ng kapangyarihan ang mga disempowered. At ito mga ito. That is correct.
no? Pero para May makumpleto kasabihan eh. ang weekend mo yan, ma'am, Oh, ay mayroon namang pangbawi. Kasi isa na namang taga-Dilaw pero mukhang maayos naman ang kanyang pagpupuna. yeah. Si Drilon, sabi ni Drilon Ang kay sinabi niya. Marcos, hindi kapanipaniwala ang sinasabi ng presidente na to na hindi niya alam ang 800 billion pesos na mga nawala sa flood control. Siyang may control ng buong pondo, siyang nagpapatupad ng budget. Wow. Oh. So malaking ano yan, mama, malaking igpaw at suporta yan sa unang ipinahayag ni Congressman Igay Erese at ni Congressman Toby Chanco. So dumadami na rin po, ma'am, ang nagigising at dumadami na rin po ang nakakakita na hindi na tama. Natabon-tabunan pa at hilot-hilutin pa ang kriminal na pananagutan ni Marcos sa Eric? lahat ng pangyayari na ito. Ma'am, go ahead. Eric, may nakita akong post. Sinabi ni Bongbong Marcos, wala siyang paki sa mga survey. Tapos Oo nga eh. ang sinabi niya, I don't really worry about surveys. I see them but it doesn't make any difference to me. So drug addict talaga siya. Pero pero yung nakakatawa doon, si PRRD, wala din siyang, hindi niya pinapansin ang surveys. Pero ang surveys ni PRRD off the charts. Pero kapag si PRRD, bigyan mo siya ng negative 27, wala na yun sa Malacanang. Sure ako dyan. Sure na sure. Pero ito, kapal na mukha ng addict na ito, pinagtatabuyan ka na ng Pilipino, kumakapit ka pa. Kasi lahat sila, alam mo, the people around him really goad him into wag, hindi ka pwedeng magbitaw. Siyempre Marcos yan. Pwera pa sa magnanakaw, katulad ng nanay at tatay niya, kumakapit Uhaw na uhaw sa kapangyarihan pa rin. No? Tapos, pero, sobra namang inutil. As Inutil, in, walang alam. Diyos ko, Lord. No? Talagang, charge Ma'am, yung pagka-inutil. No? Gustuhin ko man na makapagpatuloy sa ating schedule but I have to go to another Zoom meeting Okay, at nag-aantay na rin. Ma'am, your final words for this episode. Yeah, hindi namin napag-usapan ni Eric pero gusto ko talagang ipa-aware lang sa inyo parate na kahit nagsasalita si Bangag ng ganito or may nangyayaring ganyan sa BJMP, ang CPP nandyan parate. Kahit sa loob ng BJMP, nandyan sila. Yung mga warden ng BJMP, kaibigan, sina Vic Ladlad, si Alberto Villarico, Adelberto Silva, magkaibigan yan at sila yung nagfa-facilitate ng mga teach-ins ng mga anak natin para ma-recruit. So, laging dapat bukas ang ating mga mata, no, na aware tayo sa lahat ng nangyayaring ito. Yan sa impeachment na yan, nandiyan ang CPP. Sa likod ni Bangag, CPP. Yan, sa pulis na yan, yung abusado na yan, mas malala ka pa sa CPP, hayop ka. Oo. At dapat mabulgar yan, ma'am, na hindi lang ito ang pang-abuso niya kay Congressman Mike Defensor. Malamang ilang preso ang sinaktan nito at posibleng tinotorture nito hanggat hindi ito natatanggal sa serbisyo at napapakulong siya. Ma'am Pero Lorraine? in closing mga kababayan, ulutin ko lang naman yung sasabihin ko, no, Eric, mga kababayan, na ang Estado ay makapangyarihan, pero mas makapangyarihan tayo at obligasyon natin sa sarili natin, sa mga anak natin, sa salinlahing Pilipino, yung mga anak natin, mga apo natin na wala pa hanggang ngayon, no? Pero mahal na natin. Sa ating demokrasya ang labanan, yung ganyang pang-aabuso ni Bongbong Marcos, kailangan maliwanag sa atin na ilagay natin sila sa lugar at rendahan ang estadong abusado. Yan ang ating responsibilidad. Okay, maraming salamat. At ang kababayan natin, ang mga mamamayan pa rin po ang nagpapadaloy ng kasaysayan. Ang kapangyarihan po ay hindi permanente, pero ang pagkakaisa ng mamamayan ang nagpapatatag sa isang lipunan. At kapag tayo po'y kumilos, walang kapangyarihang pwedeng pumigil sa pagdaloy ng pagbabago na ang nagbibitbit ay nagkakaisang pagsulong mula po sa sama-samang pagkilos ng mamamayan. Yun ay proven na sa history. At walang kapangyarihan at diktador at tiraniko at mga despotikong leader na abusado ang tumatagal. Taong bayan pa rin po ang magpapabagsak at hahatol sa kanila.
Maraming salamat, Ma'am Lorraine, sa inyong Salamat. panahon. Happy weekend po sa inyo and mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang ating programang Bigwas!